1985. Luso Ansig Bansat. Niggas want the gutter. Ice Cube, J.O. Felony. My nigga gangster. Hello guys! O yun nga, papasok ang mga estudyante sa school at ihahatid ko. Itong ginagawa ko everyday, Monday to Friday. Nagsiservice ako ng mga estudyante. Ihahatid ko sila sa school. Siyempre, extra income din yan. Sayang, di ba? Pumunta rin naman ang anak ko sa school. Kaya naisipan ko na mag-service na lang din. Doon lang din naman sa subdivision namin yung mga estudyante. So, parang isahan na lang, di ba? Extra income. Ito nga yung loob ng campus nila at naglalakad kami. Hindi na ako kung papasok pa kasi magkating tulad ko noon. Char! Paano masabi? Pero totoo naman, naranasan ko rin kasi magkating before. Kaya, syempre, no, titignan natin yun ang natin. Doon hindi naman sila makakalabas sa campus dahil nga private ito at may guard, hindi sila nagpapalabas basta-basta. Wow! Nihintay ko lang din kasi yung ate ko dyan at yung pamangkin ko. Dahil libre nila ako ng almusal. Yun nga, nagagdanan siya. Mas gusto niya magagdan kaysa mag-elevator. Kahit naman may elevator sa school nila. Mas gusto niya ang hagdanan dahil may pila sa elevator. Ayan na nga ang pamangkin ko, yung naka-blue na bag. Ayan yung ate ko at ang kanyang asawa. Punta muna kami ng kantin. Patitingin nila ako ng almusal. Basta kasi panghapon yung ate ko, off niya. Yan. Ganyan ginagawa namin every morning. Nasa kantin kami nagtatambay. Lalo na exam lang ng mga bata ngayong week. Kaya 2 hours lang kami nag-aantay. Hinihintay na namin. Habang nag-aantay nga ako sa mga bata at sa estudyante ko at sa anak ko, si mama kausap ko, pinapakita yung mga pinamili niya sa mga bata. Swerte pa rin namin kahit papano na ang lola nila, nabibilhan sila ng mga gamit na hindi naman namin kayang bilhin sa kanila. Tapos namin, ayan na magpinsan, hinihintay namin yung mami niya at yung mga iba kong service. So, kumpleto na nga sila at pauwi na kami sa bahay. Maghahatid muna ako ng mga service. Sa isang subdivision lang naman kami, kaya no hassle. Yung anak ko ngayon nagbibideo at ewan ko pinaglaruan itong camera. Ako ang nahilo habang nagbo-voice over dito. Tingnan mo naman. Ginawa niyang mahilig siya sa mga drifting, mga car. Kaya ginawa niyang Ayan, pinagkita nga kami ulit. Flex lang. Yung iba nga hindi na sumasabay sa amin pa uwi dahil nga half day lang sila. Yung iba, lumalakwat siya pa. Kaya yung iba gumagawa pa ng mga assignment or peta nila. Or gumagala with friends. Ayan. Kaya minsan, isa na lang sabay ko, 2, 3. Pero normally, 4 sila na service ko. Kasya naman kami dito, pinagkakasya at mababait naman ng mga parents nila. At hindi sila pasaway na bata na nag-aantay ako ng matagal. Kaya swerte pa rin ako dahil nakahanap ako ng mga service na mababait at service na mga nanay ay mababait din. Meron nga ako isang service sa grade 11. Nakakausap ko pa yung mother niya kaso nalaman ko lately nagkasakit siya. And then, after New Year, kasama niya na si Papa God. So, hindi na nagpa-service sa akin yung daddy nung service kong grade 11. How sad lang kasi ang bait pa naman din nila kahit yung anak niya na service ko na grade 11. Sobrang bait, magalang, at diretso lang din sa school at diretso lang din pa uwi. Sayang talaga, pero ganun talaga, that's life. Pero nalungkot talaga ako. Yun nga, pauwi na rin kami niyan. At kausap ko na naman nga si mama sa phone dahil kinikwento ko sa kanya yung mga balak ko. Tapos, yun nga, bandang huli humingi ako pera. Makamot na lang siya. Char. Ayun nga, tumawag yung kuya ko at nagpapasundo sa friendship sa malayong kanto sa amin. At lilibre daw niya ako ng Starbucks. Ito nga, medyo nabatrip ako dyan dahil naabutan pa kami ng stoplight. Ayan, pero okay na rin. Nakalagpas na rin kami at nakikita nyo nga siya, nandiyan na rin siya niyan. Paano masabi? Iloko ko nga siya kasi sabi ko ba, may kota ka na yata at naglibre ka. So mapapansin nyo, doon siya nakaupo. Ayun. Diba? Yung naka-black. At mayroon pa Jayco, si Mayora. Iloko ko nga siya dyan. Tingnan nyo. Diba? Paka-special. Kailangan pag nasa doon lang tatayo. Ba, tulo pa rin na. Mayaman, na pera. Sino yan? Wala. Nakakatuwa lang kasi bunso ako sa aming magkakapatid.
At yan ang panganay namin, si Kuya. Lagi may pasalubong kasi pag umuwi, lalo na sa mga pamangkin niya. Pero madalang siya maglibre sa Starbucks. Pero natutuwa ako sa kanila ng ate ko kasi kapag may mga pera sila, malalaman mo eh. Bigla na lang mag-aayayan, aalis, or ano. Tapos, ililibre nila ako. Siyempre, kailangan nila ako libre, diba? Nagpasundo sila sa akin eh. May effort tayo, be, kahit na ano. Pero sa kanila yung libre, pagkain, syempre. Ayan nga. Sabi ko nga kay Kuya, nagpasalamat ako sa kanya. Shit naman yan si Kuya, minsan masungit lang. Sabi ko nga, video niya ako. Wala nagbibideo sa akin. Ba't parang sila yung binablog ko? Bibidyo mo kasi ako. Dahil na para akong... Change po. Thank you. Thank you sa free. Nakuha na nga namin yung order namin. At picturean niya muna daw. Kaya huminto muna kami dito. Grabe. Picture is life. Syempre, no? Sayang nga naman. Kailangan mo picturean. Medyo mahal. For social climber us. Hirap mag-drive na nagbibideo. Kaso wala eh. Wala naman ako maasahan na magbibideo sa akin. Tignan mo naman, busy siya. So, yun lang. Picturean ko. Plus si Jayco. Yun lang. Bye. Thank you for watching.